Guys, it's... Wait. Meron akong trivia. Oh. Alam nyo ba na ang mga metal ay na-attract sa magnet, di ba? Halos karamihan, halos lahat. Okay. Tulad ng iron. Nickel. Yun, Tama, nickel. pwede. Pero alam niya ba na yung mga metals na yon ay posibleng mawalan ng magnetic properties? Ha? Hey, believers! Ang kailangan natin, mga kandila, copper wires, nickel. Iniodium yung magnet. Lighter, plies. Okay? Okay. Gumawa lang ako ng isang structure using these metal sheets kung saan ikakabit itong screw. Okay? Ito, ganito siya. So, yung copper wire na nakakonect dito sa nickel. Ngayon, papatunayan natin na yung magnetic properties ng nickel ay pwedeng mawala. Mapawalang bisa yung magnet. Mapawalang bisa. Oo, sa pamamagitan ng init. Oh. Okay, kaya tayo may kandila dyan. Ang ganda ng sinabi mo. Tama ka. Sisindihan ko para mainitan niya ang nickel. At yun, nakita nyo? Bumitaw siya! Pero, wait. Oh, Ba't bumalik? bumalik siya. Sinusubukan niyang bumalik. Pag lumalamig siya, bumabalik siya. Oh, tama. Do you believe? Yes. I believe! Alam natin na lahat ng matter o bagay ay binubuo ng atoms. Dahil sa spinning electrons sa loob ng atoms, nagsisilbing small magnets itong atoms. Tinatawag din silang dipoles. Sa nickel, nakagrupo ang dipoles into domains. Ito ay mga grupo ng dipoles all pointing in the same direction. Nung inilapit ang nickel sa strong permanent magnet, nakaturo ang lahat ng domains ng nickel sa magnet. Kaya na-attract ang nickel sa magnet at dumidikit dito. Ang tawag sa ganitong material, ferromagnetic. Pero, pinainitan ang nickel sa apoy ng kandila hanggang sa umabot ang temperature sa Curie point ng nickel, which is 358 degrees Celsius. Ang Curie point ay temperature ng isang bagay kung saan nawawala ang permanent magnetic properties nito. Sa temperature na ito, gumalaw ang electrons sa atoms ng nickel hanggang sa nakaturo na ang mga ito sa iba't ibang direction. Kaya naman hindi na ma-attract ang nickel sa magnet. Pero pag lumamig na ulit ang nickel, ma-attract na naman ito sa magnet. I believe.